Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kabababa lang nila ng chopper at nanlalambot pa ang tuhod niya. Sa takot sa ere, nayakap niya ang bruskong lalaki. Wala siyang choice. Kailangan niya na makakapitan dahil takot na takot siya na parang masusuka at mahihilo habang sakay nito. Kahit papano hinayaan siya nito at sa buong biyaheng nakasiksik siya dito. Pinagalitan siya nito nang mapatili siya ng medyo umalog ang chopper dahil mag-iiba ito ng direksyon. Mukhang parang nabingi ito sa lakas ng tili niya. Kahit papano she felt comfort at may puso rin naman pala ito. Napakabango nito at nawala ang takot niya habang yakap ito. Nang bumaba na ang chopper, hindi niya namalayan. Hara baby, okay na. Nasa isla na tayo. Nakachancing ka na sa akin sa buong biyahe. Ngisi nito sa kanya. Is your breast real? Ngisi nito sa kanya. Habang doon nakatingin, at nang mapansing halos nakaluwa na ang dibdib sa suot. Hindi siya mapipikon dito. Yes, they're real. Ngayon ka lang ba nakakita ng totoong dibdib na hindi silicone? Can I have a look para malaman kung hindi nga silicone? Mapanuksong sagot nito. Bastos! Piko na sagot niya dito. Kasulukuyang nasa isang van silang dalawa papunta sa resort ng private island. Wala silang kibuan sa loob ng van. Kaya inabala na lang nila ang sarili sa pagmamasid sa kagandahan ng lugar. Nasa Ariara Private Island sila. Tunay na napakaganda ng lugar. Wala pang naglalakihang mga hotels at kumbaga dalisay pa ang isla. May nadaanan din silang falls na gusto niyang puntahan at mangilang-ilang bahay at may mga private resort din. Nakaupo ang lalaki sa harap ng van at kausap nito ang matandang lalaking nagmamaneho ng sasakyan. Pagbaba nila ng resort, namangha siya sa gara nito. Sinong mag-aakala na may napakagandang resort sa gitna ng islang ito? Napapaligiran nito ng mga nagtataasang niyog. May mga nakikita siyang panauhin na mukhang kakilala na ni Blake na bumabati sa kanila. Lagi siyang may ngiting nakahanda. Nang magpunta sila sa reception, binigay kaagad ng receptionist ang susi sa lalaki. Kita niyang kilig na kilig ang mga receptionist habang kausap ang binata. Hindi naman niya masisisi ang mga ito dahil napakagwapo naman talaga nito. Sumunod siya dito. Tumigil sila sa pinakadulong beach guest house. Nang pumasok sila sa loob, wala itong silid. Halos yari sa kahoy ito pero napakamoderno ng mga kagamitan. Kompleto ang mga appliances at kagamitan dito. Meron din itong maliit na modern kitchen. Iisa lang ang kama at kailangan share sila sa bathroom at shower. Pumunta sila sa maliit na balcony nito. Napakaganda ng location nila dahil sa tabi sila mismo ng beach. Hindi niya namalayan dahil sa pagod at sa preskong ihip ng hangin, nakatulog siya sa bench ng balcony. Hapon na nang magising siya at medyo masama ang pakiramdam niya. Pagpasok niya sa loob, nadat na niya ang lalaki na nakahiga sa kama at mahimbing na natutulog. Suot pa nito ang damit kanina at sapatos. Gutom na siya at masama pa ang pakiramdam niya sa biyahe. 2,000 piso lang ang dala niyang pera. Dahil sabi ni Virgie, hindi daw niya kailangan magdala dahil sagot daw lahat ng kliyente. Para bumuti ang pakiramdam niya, naligo muna siya at nagpalit ng damit. Paglabas niya ng bathroom, ay may nag-buzzer at nang tingnan niya, isang bellboy na may dalang pagkain. Good for 2. Nang maipasok niya ito, inayos niya ang pagkain nakahain. Napakasarap ng itsura at amoy nito. Kinuha niya ang meal na para sa kanya at itinabi ang para sa lalaki. Sa may balcony siya kumain. Kahit napakaganda ng tanawin sa labas, ay ang isip at puso niya ay puno ng agam-agam at paano siya pagbalik niya ng Laguna. Alam niya na ayaw sa kanya ng lalaking to. Baka siraan siya kay Sir Marco at sa mga katrabaho niya. Wala na siyang mukhang maihaharap pa pag-uwi niya. Kailangan niya itong makausap sa bagay na yun. At saka na lang niya iisipin yun. Ang importante ang buhay ng ina niya.
Pagkatapos kumain, iniligpit na niyang kinainan. Tulog pa rin ang binata. Napakaamo nitong tignan habang natutulog. Kabaliktaran naman kapag gising ito. Namukha palagi siyang lalapain sa maling hakbang. Lumabas siya para maglibot-libot at magpahangin, total dapit hapon na. Sinuot niya ang pinadalang sleeveless dress ng kaibigan at nakapaang pumunta sa beach. Itong nag-empake ng mga susuotin niya. Dahil meron man siyang damit pero kukonti lang at luma na. May mangilang-ngilang bagong bestida ang resort at mukhang may kasayahang nagaganap mamayang gabi dahil inaayusan ng buong resort at abala mga staff sa pag-aayos. Naupo siya sa may batuhan nang may maramdaman siyang may tumabi sa kanya. "Hi, miss," anang lalaki. Nakangiti sa kanya na mukhang mistiso. "Hello," aniya dito. Mukhang friendly naman ito. Pero masyado itong presko at hindi siya naroroon para makipagkaibigan, kundi maghanap buhay. Marahil ipana o hindi nito ng resort. "I'm Casper." Abot ng kamay nito na nakangiti sa kanya. Ayaw sana niyang abutin ang kamay nito pero hindi pa rin ito binababae yun. Nagtangkang kakamayan niya ito nang biglang may magsalita na ikinalungo nilang dalawa. "Is that you, Blake?" Anang lalaki. Mukhang magkakilala nga ang mga ito. "Yes, I am," anito, na kinikilala ang lalaki. "Matagal na rin simula na nagkita tayo. I think that's on your engagement with my sister." Walang prenong sabi nito. "Masaya kung makita ka na okay." Napansin niya ang panandaliang inis sa mukha ni Blake. "Stepbrother ka ni Cindy na nakatira sa London, which I met once," anito sa lalaki. "Meron kang magandang alaala para maalala ako." "Tama, kumusta ka na?" "Okay lang ako. Salamat, Casper." "By the way, she's my girlfriend, Kiara." Sabay hapit sa bewang niya. Parang bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa katawan niya, sa yakap nito. Apektado ang katawan niya para siya nag-iinit sa loob. "Good catch, pare. Meron kang isang nakakamanghang girlfriend." "Keep an eye out with your girlfriend, pare. Baka maagaw pa ng iba," makahulugong sabi nito. Biglang nagtangis ang bagang ng lalaki. She needs to do her part as a girlfriend nito. Things a concern, but that will never happen. Ganting yakap niya. Hindi niya inaasahang hahalikan siya nito sa pisngi. Parang sinisilihan siya sa ginagawa nito. Kakaibang sensasyon ang nararamdaman niya. "Ang swerte mo, Blake. See you tonight." Nandito rin si Cindy kasama mga kaibigan niya. Biglang tumiim ang mukha ni Blake sa sinabi ng binata. Let's go back to the resort?" Sabay akbay sa kanya hanggang sa makarating sila sa loob ng beach house. Alam nito na abot tanaw sila ng lalaki. "Bakit lagi kang nanliligaw sa lahat ng lalaking nakakasalubong mo? Alam mong wala ka dito para makabingwit ng matabang isda. Kailangan mong magtrabaho. Kung may oras lang ako, pinauwi na kita. At sasabihin sa tito ko kung paano mo niligawan ng lahat ng lalaki sa gym. You're easy to get type. Basta may pera, wala kang pinapatos. No wonder how many men did you bet while my tito is away. Ayoko makita ka sa tabi ni Tito Marco ko. Alam ko ang uri mo. No wonder you're a high-class prostitute." Anito sa kanya. Parang siya na ang pinakamasamang babae sa balat ng lupa sa sinasabi nito. Nakakapanliit ng pagkatao ang panunuyan nito sa kanya. Nagtitimpi siya sa mga below the belt na pang-aakusan nito dahil kailangan niya ng pera para sa ina. Tinalikuran na lang niya ito at nagtungo sa balkonahe. Galit ang nararamdaman niya. Gusto niyang sampalin ng lalaki pero nagtitimpi siya. Napalingon siya nang marinig ang yabag nito papunta sa kanya. "Hihintayin kita sa party sa Bulwagan. 7:00, anang lalaki. At lumabas na ito. Stay by my side and do your job as my pretentious girlfriend." Mayroon pa siyang 1 oras para makapaghanda sa party. Late na lang siyang sinabihan nito na dadalo pala ito sa party. Siguro gusto nitong makita ang ex-fiancé nito, kaya biglaan ang pagdalo. Pagdating niya sa Bulwagan, sinalubong na siya ng mga waiter na nag-o-offer ng drinks. Hinanap ng mga mata niya si Blake dahil usapan nila magkikita sila ng 7:00 doon. Akala niya hihintayin siya nito sa labas ng Bulwagan para sabay silang pumasok. Napakarangya ng party na ginaganap.
Makikitang mayayaman halos ang imbitado kasama ang kani-kanilang nobya at asawa. Naggagandahan ang mga suot na designer's gown at bags ng mga babaeng dumalo sa party. Habang hinahanap ang binata, madaming kalalakihan na napapatingin sa kanya at ang iba'y inaalok siyang umupo sa mesa nila. She's wearing a red long gown na backless at kitang-kita magandang hubog ng kanyang katawan. Wala naman siyang pagpipilian sa mga revealing na pinabaong dresses ni Virgie sa kanya. She has no choice but to wear them with confidence para hindi mapahiya si Blake sa mga kilala at kaibigan nito. Natanaw niya si Blake na nasa kumpulan ng mga kalalakihan at may kasama itong magandang babae na mukhang modelo. Kaya pala hindi naman siya nito hinintay. Abala naman pala ito sa ibang babae. Ano pang silbi niya at sinama pa siya nito para magpanggap na nobya? Akma sana siyang tatalikod para maupo dahil masakit na ang paa niya. Sa kakaharap dito nang may humawak sa kamay niya. It's Blake. Bagay na bagay dito ang suot ng navy blue suit at nakaayos ang buhok nito. Nagmukha itong bata sa suot. Nilapitan nila mga kakilala at kaibigan nito. Mga pare, I want to introduce to you my lovely girlfriend, Kiara. Pakilala nito sa mga kaibigan. At mangilang-ngilang kamag-anak nito na invited sa party. Hinawakan ito ang bewang niya at nabigla siya ng halikan siya nito sa harapan ng mga ito. Napatangan na lang siya sa bilis ng pangyayari at nanlambot ang tuhod niya. Pero hindi siya nagpahalata bagkus inginitian siya ng mga ito. Kinantsawan sila ng mga kamag-anak at kaibigan nito. Ngumiti na lang siya sa mga ito. Mga papuri sa kanya ang narinig niya sa mga ito. Binati siya ng mga kababaihang naroroon maliban sa kasama kanina ni Blake. Isa-isang nagpakilala mga ito sa kanya. Mga kaibigan, kamag-anak at business partner pala ang iba sa mga ito. Napansin niyang nandun din si Casper kasama ng kapatid sa grupo. Nilapitan nila ang babae at pinakilala siya nito dito. It's Blake ex-fiancé. Binati lang siya nito ng saglit at kay Blake na ito nagpapansin na parang wala lang siya sa scene. Parang na out of place siya sa usapan ng mga ito about business. Nagpaalam muna siya kay Blake at naupo. Kukuha muna siya ng maiinom. Pagkaupo niya, nakipagsiupuan din ang mga kaibigan nito sa kanya. Mukhang mabait naman ang mga ito at makukulit. Ang iba sa mga ito may asawa at nobya na. Naging honest naman siya sa pagsagot sa mga ito kung anong trabaho niya at kung saan sila nag-meet ng kaibigan nito. Napag-usapan na kasi nila ni Blake ang story nila kung may magtatanong. Baka may kapatid kang babae, Kiara. Pakilala mo naman kami. Anang mga binatang kaibigan sa kanya. Meron pero bata pa siya Aniya sa mga ito. Wala ka bang kakambal? Banat ng mga ito. Kasi crush na crush ko yung isang Korean actress na kahawig mo. Anito sa kanya. Natuwa siya dito. Madami din kasi ang nagsasabi sa kanya na kahawig niya si Kwon Nara. Pero mas matangkad at mistisahin lang ang dating niya. Mula sa malayo, dinig niya ang binata na sinasabihan ng mga kaibigan nito. Tama na, baka malamog ang girlfriend ko sa hawak at titig. Biro nito sa mga ito. Kung hindi niya lang alam ang totoo, kikiligin siya sa sinabi nito. Umupo ito sa tabi niya at inakbayan siya nito habang kausap ang mga kaibigan. Napaka-sweet ng pakikitungo nito sa kanya sa harap ng mga kaibigan nito. Kahit alam niyang everything is only pretentious. Ay napaka-sweet ng lalaki sa kanya. Kanina pa nito hawak ang kamay niya at madalas sa bewang niya din ito nakahawak. Halos hindi sila nito nilubayan ang buong magdamag. Umalis lang ito nang may tumawag dito na ka-business partner nito. Get your food now. Balikan kita mamaya, sabi nito sa kanya. Pagkakuha ng pagkain sa buffet table, umupo na siya kasama ang mga kaibigan nito at ang mga nobya. Napakagarbo ng buffet na nakahanda. Ngayon lang siya nakakita ng ganun kadaming mamahaling pagkain. Kumuha siya ng seafood at ng pasta. Lahat ng pagkain kaysa sarap. Ngayon lang siya nakakita ng buffet na ganun. May Italian cheese platter set up pa. Walang ano-anong umupo sa harapan niyang ex-fiancé ni Blake. Mukhang nakainom na ito. Nagtinginan ng lahat at parang walang pakialam ang babae sa paligid nito. How did you meet Blake, if you don't mind me asking? Anito sa kanya. Mas maganda ito sa malapitan. Mukha itong manika sa ganda, pero may pagkamataray ang dating nito.
Sinabi niya dito kung anong sinabing kwento sa mga kaibigan at kamag-anak nito. I see. Mukhang the story repeat itself. So personal trainer ka rin pala, like his friend Ron. Interesting. Nito sa kanya. Naguluhan siya sa sinabi nito. Hindi ko akalain na tipo pala ni Blake ang mga personal trainer. The last time I know, he hates them. Biglang tumayo si August na friend ni Blake. Cindy, lasing ka na. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Can you get Casper, guys, to get his sister? Nito sa mga kasama. Hindi ako lasing. Asik nito. Baka naghihiganti lang si Blake para makaganti sa akin. So in short, rebound girlfriend ka lang. Hindi ko akalain na pass ka na niya. At ang mahalaga ngayon ay yung present at future. Kaya nga pass, di na kailangan balikan. Hindi ko alam na matalim pala ang dila ng rebound girlfriend ni Blake. Please Cindy, lasing ka na. Don't make a scene here. Nakakahiya sa girlfriend ni Blake. Sermon ni August dito. I doubt it kung mahal siya ni Blake. As far as I know, hindi pa rin makamove on sa akin ang boyfriend mo. Nito sa kanya. Hindi na lang niya ito pinatulan sa kakaputak nito. Anong pinaglalaban nito samantalang itong nang iwan at nagbetray sa ex-fiancé niya? Maybe guilt at hindi happy sa buhay hanggang ngayon. Sabi nga, karma is a bitch. Nang dumating si Casper, inalalayan na nito palabas at humingi ng paumanhin sa kanya. Padaming mga kabanyataan na nagyaya sa kanyang makipagsayaw, pero magalang na tinatanggihan niya ang mga ito dahil gusto niyang patunayan sa binata na siya lang ang aasikasuhin niya. Halos magpaalam na ang mga kaibigan ni Blake at nag-offer ang mga ito na ihatid siya, pero tumanggi siya at hihintayin si Blake tulad ng sinabi nito. Hindi na niya ito nakita simula ng kanina pang inaya ito ng isang business partner daw nito. Halos wala ng tao sa bulwagan kaya she decided na umuwi na lang at sa guest house na lang ito antayin. Palabas na siya nang may humila sa kamay niya. San ka pupunta? Di ba sabi ko sa'yo antayin mo ko? Lasing na ito at mukhang di makapaglakad ng maigi. Mukhang naparami ang inom nito. Nagpaakay naman ito sa kanya pero dahil napakatangkad nito, nahihirapan siyang akayin ito. Inalis niya ang suot na heels at sa pag-akay dito, naalis ang pagkakapusod ng buhok niya at pinawisan siya. Nagputika na rin ang kamay niya. Nagmukha siyang parang basang sisiw. Nagpakalangu-langu ang hudyong to. Hindi naman pala kaya. Halos wala na siyang makitang tao sa labas ng bulwagan at papunta sa villa nila dahil 11:11 ng gabi. At eto siya, karay-karay ang kapring to, daig pa niyang pasa ng krus. Nang maipasok na niya ito sa villa, inihiga na niya ito sa kama. Umuungol pang kumag sa kalasingan. Tatalikuran na sana niya ito, pero nakonsensya naman siya na hindi ito punasan at alisin ang pang-itaas nito dahil basang-basa ito ng pawis. Marahil sa nilakad nila dahil may kalayuan din mula sa bulwagan. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at maliit na palanggana na nilagyan niya ng alcohol. Buti na lang may first aid kit ang villa. Inalis niya ang sapatos at medyas nito. Pinunasan muna niya ang mukha nito. Nanginginig ang kamay niya sa pagtatanggal ng long sleeve na suot nito. Napalunok siya ng mamalas ang katawan nito. Napakaganda ng katawan nito at napansin niyang may tattoo pala ito sa may dibdib. Nang basahin niya ang initial na naroroon, letter C, na may pulang rosas over the letter na nilagay sa gitna. Marahil hanggang ngayon mahal pa rin itong ex-girlfriend. Mukhang may feelings pa rin naman ang ex-fiancé nito dito. Parang may kurot sa puso niya nang maisip niya yon. Pagkapunas niya dito, binihisa niya ito ng puting t-shirt na galing sa maleta nito. Napakahimbing na ng tulog nito. Pumasok siya ng bathroom para maligo dahil nanlalakit siya sa pawis at putik-putik ang gown at paa niya dahil umulan ng nakaraang gabi kaya maputik ang daanan papunta sa bulwagan. Pagkatapos maligo at makapagpatuyo ng buhok, sa labis na pagod at antok niya, hindi niya namalayang sa sofa siya nakatulog. Pagising ni Blake, napakasakit ng ulo niya from the hangover. Napadami ang ininom niya at hindi niya alam at matandaan kung paano siya nakauwi kagabi. Hindi niya akalain na napakatapang pala ng whiskey na pinagsaluhan nila ni Leo to celebrate daw dahil nakakuha ito ng bagong project. Pumunta sila sa may bar malapit sa party. Sasaglit lang sana siya para makita saglit ang project plan nito
pero tinablan siya kaagad ng hard liquor na in-order nito sa bar. Napansin niyang napalitan ng damit na suot niya kagabi at nakita ang pinagpunasan sa kanya. Napadako ang mata niya sa dalagang mahimbing na natutulog sa sofa na nakasuot ng robe. Nilapitan niya ito. Napakaganda ng babae at napakaamo ng muka. Kaya kung hindi mo alam ang kanyang gawain, mahuhuk ka talaga sa kamandag nito. He will make sure ito mismong hihiwalay sa tito niya pagbalik nila ng Laguna. May plano siyang nabuo sa isip and hope it will work. Hindi na siya kailangang gumawa ng hindi mabuting hakbang na ikasisira nilang magtito. Sisiguraduhin niyang ito mismo ang lalayo. Kahit papano naawa naman siya sa kinilalagyan nito kaya binuhat at nilapag niya ito sa kama. He doesn't want to get closer sa babaeng ito dahil alam niya na magaling itong magsidus at magpaikot ng mga lalaki sa kanyang palad. Sa kanya lang ito hindi uubra dahil alam niya ang galawan nito. Binuksan niya ang mga bintana. Napaka-presko at napakasarap sa pakiramdam ng hangin. Bago niya ito iniwan, kinumutan niya ito. Kahit papano, na-appreciate naman niya ang ginawa nito sa kanya kagabi. Wala nang available na upuan nang pumasok siya ng cafe ng resort para mag-brunch. Nakaupo siya sa mahabang table kasama ang ilan sa mga kakilala, kaibigan, at naroon din ang magkapatid na Casper at Cindy. Pare, ikaw lang mag-isa? Nasaan ang hati girlfriend mo? Anang kaibigan niyang si Luis nang maupo sa tabi niya. Pinahagod mo ata kagabi eh. Sabi nitong halos marinig ng mga kasama sa table ang sinabi nito. Biglang nagtawanan ng ibang mga kalalakihan. Sino pang hindi kung ganun ka-sexy at kaganda ang nobya mo? Anang makulit na si Luis. Hindi na lang niya ito kinubo dahil he value his privacy. He's not a kiss and tell type, kahit sa mga kaibigan o kaanak. Si Luis kasi ang pinakamagaslaw at outspoken sa mga kaibigan niya. Sorry, nakalimutan ko may babae pala tayong kasama. Tumangulang si Cindy dito at nagpaalam para mag-snorkeling kasama ang kapatid. Pag-alis ng mga ito, siya naman pangungulit ng mga kaibigan nito, lalo na itong si Luis. Ako din naman may ganong kaganda at kasexing girlfriend. Hindi ko na pakakawalan yun, talagang papagurin ko. Swerte din naman sa'yo si Miss Hattie because you're a dox. Ika nga nila. Tawang-tawang sabi nito. Please, Louis, shut up. Hindi ka ba nakakaintindi that I don't want to talk my personal life? Especially, ang isang yun at may respect sa aking kasintahan na tawagin siya sa kanyang pangalan. Please leave me alone. I still have hangover from last night. And Kiara looked after me all throughout the night as I was drunk. Aniya dito para tigilan na siya. Napamaangat na bigla ito sa sinabi niya. Sorry bro. Ani ito sa kanya. Hindi pa niya nauubos ang pagkain, umalis na siya. Dahil gusto niya ang tahimik na lugar dahil masakit pa talaga ang sentido niya. Did I offend him, mga pare? Tanong ni Luis sa grupo. Obvious ba? Sagot ni August na siyang pinakabata sa kanila. Ang tabil kasi ng bibig mo, pare. Alam mo nang hindi ka kinikibo dahil ayaw niyang pag-usapan. Ayun, sige ka pa rin. Sermon ito sa kanya. Nagbibiro lang naman ako pa nga pare eh. But I must admit, I am wrong. Anito sa mga ito. Well pare, sumobrang biro mo at ang tabil ng bibig mo. He's right. You should call his girlfriend by her name. That's unethical. August, crush mo kasi si Kiara kaya todo tanggol ka. Biro nito. So what? Crush lang naman eh. Anito sa kaibigan. You should personally apologize to Blake. She really care and love his girlfriend kaya defensive siya. And you're wrong. Aniya sa kanya. I know it's my fault. I'll talk to him. Inis na lumabas ng cafe si Blake sa hindi niya malamang dahilan. He got affected. Na-feel niya na bastos ni Luis si Kiara. Marahil dahil alam ng mga ito na girlfriend niya ito kaya kailangang respetuhin nila ito. Papunta siya sa may beach nang biglang nag-init ang ulo niya nang makita ang dalaga na kausap si Casper. Masayang magkausap ang mga ito at mukhang tawang-tawang dalaga sa binubulong ng lalaki dito na lalong nagpakulo ng dugo niya. Heto ang babaeng pinoprotektahan niya kay Luis at mukhang nakikipagmabutihan sa lalaking yun na mukhang walang gagawing maganda. Hindi niya gusto ang lalaki simula noon hanggang ngayon. Tawang-tawa siya sa biro ni Casper. Di niya akalaing comedian pala ito kung pagbabasihan ng pisikal na anyo at mukha nitong seryoso. Nakita niya ito sa beach habang hinahanap si Blake.
Walang almusal at lunch na in-order si Blake para sa kanya. Mukhang nakalimutan itong may kasama ito. Magkano lang ang dalang pera niya at mahal ang mga pagkain sa resort dahil high-end resort ito. Biglang nag-ingay ang tiyan niya sa gutom habang tumatawa. Oops, I think we need to have lunch first. I heard your anaconda in your tummy. Nag-aalangan siya dahil wala siyang kapera-pera at ayaw niya magpalibre sa lalaki. It's my treat. Saan mo gustong kumain, Kiara? No, thank you, Casper. Sabay kami magla-lunch ni Blake eh. Pagsisinungaling niya dito. Para hindi na ito magpumilit pa. Hinawakan ito ang kamay niya. At akma niyang kakalasin yun. Bigla siyang namutla nang humarang sa harap nila si Blake. Pare, why you're holding my girlfriend's hand? Mukhang galit ito. Blake, nagkakamali ka ng iniisip. Inaaya niya lang akong kumain. Hinablot siya nito kay Casper. Pare, nasasaktan si Kiara, ani Casper, dahil hinila siya nito papuntang resort. Okay lang ako, Casper. Kain kami sa labas gaya ng sinabi ko. Salamat sa offer. Stop flirting with my girlfriend, pare. Baka sa susunod magdilim ang paningin ko. At ano pang magawa ko sa'yo? Galit na babala nito sa lalaki. Nang makalayo na sila, sermon ang inabot niya dito at masasakit na salita dahil sa tagpong naabutan. Kung hindi niya lang ito kilala, iisipin niyang nagsiselos ito kaya galit na galit ito kay Casper.